Ustad, pwede po ba? Kasi may nagsabi na haram daw na dumidi yung lalaki sa kanyang asawa. Sabi nila, Ustad, bawal daw po yung mga posisyon-posisyon. Pwede bang galawin ang may regla? Para matigil na po yung tanong. Ito, live na. Tapusin na natin. Huwag po sana kayo magalit sa akin kasi alam ko yung iba gusto nila naka-private. So kung open-minded tayo sa batas ng Islam, mauunawaan natin. Ang mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtatanong sila tungkol sa ganitong usapin. Hindi sila nahihiya. Sana po, pag maumanhin po ninyo, alam ko po yung iba, hindi po nila kaya yung topic ngayon. Kung hindi nyo po kayang pakinggan po yung topic na to, malaya po kayo na lumabas muna kayo. Huwag muna kayo manood sa aking live ngayon. Baka hindi nyo po kakayanin. Please lang po, parental guidance is recommended po. Mayroon na naman isang tanong na kailangan nating sagutin. So, paumanhin po sa mga ulama natin, sa mga maalam natin na nakaedad na po, alam ko po, medyo mahigpit po kayo pagdating dito. Itong tatalakayin ko po ngayon, hindi po ito bago hindi po ito bago mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin pag-usapan para po matigil na po yung katanungan ng mga kapatid natin sa private. Alam ko medyo masilan. Please lang po, parental guidance is recommended po. Paki-guide lang po yung mga bata. Yung mga bata po ngayon ay takpan niyo po ang kanilang tenga at saka ang kanilang mga mata para hindi po nila marinig yung ating pag-uusapan ngayon. Meron kasi nagsabi na itong usapin dito ay haram. Haram daw na, ano bang term na pwede natin gamitin dito? Na dumidi. Okay? Yung lalaki sa kanyang asawa. So, ito po ay kakumplituhan po ng buhay mag-asawa po mga kapatid. Ang pananaw po. Dito, ang pinag-usapan natin dito, ang pagbabawal dito kapag ka may gatas. Yung babae, yung kanyang asawa, pag mayroon gatas. Pero kung wala pong gatas mga kapatid, kung wala pong gatas ang babae, ang iyong asawa, hindi po ito haram. Hindi po ito haram. Yung pong nagsasabi lang po ng haram, kapag nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama, kapag mayroong gatas ang iyong asawa tapos iinumin mo yon. Dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. At ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay hindi po magiging haram ang iyong asawa kapag nainom mo yung gatas. Okay, so alam ko, pasensya na po kayo mga kapatid. Nilive ko na po kasi hindi naman po napuputol yung tanong So wag po bigyan ng Malaysia yung tanong na to kasi pinag-usapan na po ng mga ulama. Kung hindi nyo po kaya panuorin itong video na to, kung hindi nyo po kayang pakinggan po yung topic na to, malaya po kayo na lumabas muna kayo. Huwag nyo po muna pakinggan, itakpan nyo po muna ang inyong mata at ang inyong tainga. Huwag muna kayo manood sa aking live ngayon. Baka hindi nyo po kakayanin tong pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin to kasi buhay mag-asawa to Hindi naman to pwedeng itago. Kasi natalakay na po ito sa hadith. Hindi naman natin pwedeng itago yung kaalaman mga kapatid. Alam ko po, medyo ano bang tawag dyan? Medyo awkward yung topic natin ngayon. Pero, ganun talaga ang Islam. Hindi naman natin pwedeng itago tong topic na to Lagi kasi paulit-ulit yung tanong, Ustad, pwede po ba? Kasi may nagsabi na haram daw na dumidi yung lalaki sa kanyang asawa, kaysa ganito, ganyan. Okay, nagkaroon lamang ng opinion ang ating mga ulama sa pagkakaroon na o pagiging haram ni misis mo sa'yo kung mayroon siyang gatas. Kung may gatas si misis mo. Kung may gatas. Pero kung walang gatas si misis mo, bago ako magsimula, paumanhin po sa mga single, yung mga single po dyan, paumanhin po sana, hindi nyo po bigyan ng Malaysia yung topic natin kasi kasama po sa religion natin to Kung walang gatas si misis, kung walang gatas, wala pong haram dito. Kung wala pong gatas si misis, okay lang po yan. Kasama po yan sa kaligayahan ng mag-asawa. At ito po ay kaalaman na hindi po netatago. Ang nagkaroon lamang ng opinion ang ating mga ulama, pati kahit na may gatas si misis mo, kung ginawa mo yung ginagawa ng baby mo, wala pong problema. Dito nagkaroon lamang ng opinion ang ating mga ulama kapag may gatas si misis. Kapag may gatas. Ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, matatawag lamang na kapatid mo yan sa gatas kung dumidi ang bata na ang edad niya ay hindi po hihigit sa 2 taon. 2 years old, pataas po. At yun po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kukumplituhin natin ang pagdidi ng bata hanggang 2 years old lang yan. Sabi ng Allah sa Suratul Baqarah 233, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
liman arada ay yutimma ar-rada'a. Ang mga ina ay pag pinadidi nila ang kanilang mga anak, kapag kagusto nila, sabi ng Allah, kumplituhin ang pagpapadidi, pagpapasuso sa kanilang anak ay 2 taon. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ka ang bata na ang kanyang edad ay hindi pa po sumusobra sa 2 years old at dumidi po yan sa iyo, yan ang pwedeng maging kapatid sa gatas. Yan po ang pwedeng maging kapatid sa gatas. Kapag ka 2 years old below, pababa ang kanyang edad, at yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, yan lang po ang pwedeng maging haram sa iyo na ina o babae kapag ka ang pinadidip mo sa iyo ay yung bata na hindi pa po sumusobra ang kanyang edad sa 2 taon. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la rada'a illa ma anshajal 'adhm wa ambatal lahm. Hindi matatawag na kapatid sa gatas maliban kung ang dumidi sa iyo ay nakadepende siya sa gatas. Kumbaga, yun ang ikinabubuhay niya, yung gatas. Yun po yung magiging kapatid mo sa gatas. Pero yung matanda, yung matanda na yan, na mister mo, mabigat sa dila. Yung matanda na yan na nakaedad na more than 2 years old na may anak na 2 years old, hindi na niya po kailangan yung gatas na yan. Pero ang pananaw ng ating mga ulama, mas mainam daw, iwasan na lang po yung gatas na inumin. Iwasan na lang daw po yung gatas na inumin. Kasi meron pa rin nagsabi sa mga ulama na kapag nainom mo daw yung gatas ni misis mo, magiging haram daw. Kapag ka nainom ni mister mo, ang gatas mo, ay magiging haram sa iyo ang iyong asawa. Yan po ay, ang dalil nila ay yung alipin, yung nagsisilbi kay Abu Hudhaifa na si Salim. Which is, ito po ay sinagot na po ng mga ulama. Ito po ay darura. Ito po ay kung kinakailangan lamang po. So, kaya lang naman ipinagbawal ng ilan sa mga ulama na inumin mo yung gatas ng iyong asawa dahil baka gutumin yung anak mo. Kawawa naman yung anak mo. Yan na nga lang ang kinabubuhay niya eh. Yan na nga lang ang gatas niya, yung gatas ni misis mo, tapos sasamahan mo pa. Pero, hindi po magiging haram si misis mo sa'yo kapag ininom mo yung gatas ni misis mo. Alam ko mabigat yung topic natin, masyadong maselan. Yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi po bawal at hindi po haram na gawin mo yan kay misis mo. Okay, hindi po haram. Wala pong pagbabawal dito ha. Ito, dinagdag na lang po natin ito mga kapatid na nakaalaman kasi po, ito po ay laging tinatanong, Ustad, bakit sabi nila haram? Kasi dumaan na po ako sa debate eh. Nakipag-debate na tayo sa ilan sa mga scholar natin na ayaw nila to. Ayaw nila kasi haram daw. So dito, para matigil na po yung tanong, ito live na, tapusin na natin. Ila-live natin, i-share na lang itong video na to, wala pong pagbabawal. Wala pong pagbabawal. Yung iba natatakot na gawin nila kay misis nila. Hindi po bawal. Ang iwasan mo lang ang uminom ng gatas. Yun na lang po ang iwasan mo. Ipagkaloob mo na lang yung gatas sa baby mo. Kasi magugutom si baby mo, kawawa naman. Yun na nga lang ang gatas ng anak mo, pakikialaman mo pa. So, doon ka na lang sa pinagmumula ng gatas ng iyong anak, yun na lang ipakialaman mo. Huwag mo na pakialaman yung gatas ng iyong anak. So, yan lang po mga kapatid. Magiging haram lang, magiging kapatid mo lang yan sa gatas si misis mo kung ang edad mo 2 taon pababa. Ang edad mo hindi ka na 2 taon eh. Dahil yun po sinabi ng Allah sa Quran, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَعَةَ. So kapag ka yung bata pwedeng makonsider na kapatid mo yan sa gatas kapag ka ang edad niya ay hindi pa po humihigit sa 2 taon. Pangalawa po na kondisyon bago matawag na kapatid mo yan sa gatas, kapag ka, ano bang tawag dyan? Medyo masakit ang ulo ko sa, ano na to. Okay. Kapag ka umabot ng 5 beses na nabusog yung bata sa pagdidi sa iyo bilang ina, magiging kapatid mo sa gatas o magiging anak mo sa gatas yung bata, kinakailangan 2 taon pababa ang kanyang edad. Pangalawa, 5 beses siyang nabusog. 5 beses siyang nabusog, nakainom sa iyo. At, siyempre, yan ay sa bata lamang. Kasi kung above 2 years old, kagaya natin, hindi na po tayo matatawag na kapatid o anak ng asawa mo o kapatid ng asawa mo sa gatas. Kasi bakit? Nakaedad na tayo eh. Okay? So, kabilang po yan sa
kaligayahan ng mag-asawa po mga kapatid. So hindi po natin pwedeng ipagbawal to dahil po wala pong mabigat at matibay na dalil na magiging haram ang iyong asawa sa iyo kapag ginawa mo ang bagay na ito. So, pasensya na po kayo mga kapatid, pinag-usapan natin to kasi kabilang na po ito. Nilive na lang natin, tinalakay na lang natin, binuksan natin ng usapin na to kasi kasama po siya nung topic natin kahapon. Sana po, wag po kayong magalit mga kapatid, wag po sana kayong magalit sa akin kasi alam ko yung iba gusto nila naka-private. So, kung open-minded tayo sa batas ng Islam, mauunawaan natin. Ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam nagtatanong sila tungkol sa ganitong usapin. Hindi sila nahihiya. Sabi nila, ya Rasulullah, kapag ginawa natin yan sa bagay na haram, kasalanan ba? Sabi niya, oo. Pag ginawa mo sa halal, may gantimpala. Ito ibada to mga kapatid. Ito pong gawain na ito, ibada. Yung ginagawa ng mag-asawa, isang uri ng pagsamba po ito mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng maging inosente sa usaping ito. Hindi po tayo dapat na ignorante po sa usapin na ito. Kasi ito po ay usapin na kasama sa ating relihiyong Islam. So, tinalakay natin to kasi ito po ay nasa libro ng fiqh at ito po ay usapin na pinagkaruunan ng opinyon ng ating mga ulama. So, huwag nyo sanang bigyan ng Malaysia at kayo po ay magalit kasi po ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pati ang ginagawa nila ng kanyang asawa, binabanggit sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta, kung nagbabasa kayo ng kanyang talambuhay, pati ang pagligo nila ng kanyang mga asawa sa loob ng CR, kinukwento ng propeta para turuan tayo, para ituro sa atin. Sabi, kahit ngayong may regla, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwede bang galawin ang may regla. So sabi ng propeta, gawin mo na sa kanya lahat. Gawin mo na sa kanya lahat maliban sa ipagtalik mo yung regla. Kumbaga, wag mong layuan yung Mrs. mo na kahit na may dalaw, gawin mo na sa kanya lahat. O pwede natin sabihin, ano bang tawag dyan? Gamitin ko dala yung salitang, romansahin mo na. Ang Mrs. mo na yan, wag lang yung pagkikipagtalik sa kanya. Kasi bawal lang naman sa asawa mo yung ipagtalik mo siya na may regla o kaya ay sa may likuran mo banda siya galawin. Yan lang naman po ang haram. Okay, so ibig sabihin ng sa likuran, yung sa daanan ng dumi, doon mo siya gagalawin. Pero kung ikaw ay nasa likod lang din naman niya, pero ang taniman po ay iisa lang naman yung, kumbaga, sa likod ka lang pumwesto at ang punla ay itinanim mo rin naman doon sa dapat na paglagyan at pagtataniman, okay lang, kahit na saan ka nakapwesto kay misis mo. Sa gilid, sa taas, sa baba, sa ilalim, kahit saan ka nakapwesto, basta iisa lang yung target, iisa lang yung tataniman mo, doon din sa dapat na pagtataniman, walang problema. Actually, ito yung topic ko na medyo nahirapan talaga ako ngayon. Subhanallah, medyo hirap ako kasi alam ko, kinakabahan ako kasi alam ko magbabash sa akin yung iba dito. Medyo mabigat sa akin. Ito yung topic na nabigatan ako, nilive ko na lang para alam na po ng mga kapatid natin. Kasi hindi rin napuputol yung tanong eh. Yung tanong mga kapatid natin, tuloy-tuloy. Yung, Ustad, pwede po pang, Ustad, dumidi, pwede po bang halikan, Ustad, yung private part? Okay, sinagot natin. Kinabukasan, may tanong na naman. Sumunod na linggo, may tanong na naman. Hindi, i-live na lang natin. I-live na lang natin kasi para malaman ng inyong misis na yung tanong mo ay yung iba umiiwas kasi si misis daw niya ayaw. Nandidiri daw si misis niya. O nandidiri si mister. O nandito na. Yung sagot. So, wala pong haram sa pagitan dito. Kasi yung mga nagbabawal, makarating sa kanila itong bagay na to. Okay? So, wag niyong bigyan ng Malaysia yung usapin na to. Kasama po ito sa religion natin at ibada. May gantimpala po kayo pag ginawa. Pag nabusog mo si misis mo, nabusog mo si mister mo, may gantimpala po tayo. Tandaan niyo po yan. Basta importante, magtanim kayo sa dapat na pagtaniman. At kung basta, ang tandaan nyo lang po, ang bawal lang po, pag may dalaw si misis mo, bawal mo lang siya galawin, pwede mo siyang halik-halikan. Kahit sa mula't ulo, pababa, gawin mo na lahat, wag lang po sa dalaw niya. Kasi kung walang dalaw, bahala ka na. Kung private part ang gagawin mo, tungkol naman sa mga tanong, ito na po. Sabi nila, Ustad, bawal daw po yung mga posisyon. Wala pong mali siya dito. Bahala kayo anong posisyon gusto nyo. Talikod, kahit ano na po. Yan po ay kasama sa religion natin. Wala pong bawal dyan, ha? Ito po ay kung magbabasa po kayo sa mga fatwa ng mga ulama natin, naka-public po ito. Hindi po ito nakatago na huwag kayong magtanong sa public. Ang mga ulama natin, tinatanong sila sa public. Hindi nila sinasabi sa estudyante na huwag kang magtatanong dito kasi nakakahiya na tanong yan. Hindi po sinasabi ng mga ulama natin yan. So huwag po tayong maging makitid po ang utak natin, ha? Hindi po ito tinatago mga kapatid. Yung kaalaman na to, hindi ito dapat tinatago.
Lalo na sa panahon natin ngayon, kaysa naman hayaan mo yung mga kabataan manood ng mga haram para lang matuto. Manood sila ng haram para matuto at hindi po ito kaalaman na napulot natin sa mga Western o sa mga non-Muslim. Ito po ay kaalaman na pinahintulutan sa atin sa batas ng Islam. Huwag tayong masyadong mahigpit sa ating religyong Islam. So, hanggang dito na lamang. Hindi ko na po patatagalin. Sana po ay lawakan po natin ang ating pangunawa sa usapin natin na to. At inshallah, nasagot na po lahat ng tanong tungkol sa usapin. At alam ko po, medyo maselan. Parental guidance is recommended. Yung mga ayaw sa usapin na to, huwag nyo na pong panoorin tong video na to kung ayaw nyo pag-usapan. Nasa sa inyo po yan. Ang mahalaga po, ang pinag-usapan natin, hindi po labag sa batas ng Islam. Ang mahalaga, ako po ay hindi po tumalakay ng isang bagay na nalabag ko po ang batas ng Islam. At kung sakali naman po na yung usapin na ito ay nakalabag po ako sa batas ng Islam, buburahin ko pong video na to. Pero kung hindi po ako nakalabag, ba't ko buburahin at ba't ko po ito itatago ang bagay na to? So maraming salamat po sa mga nakaunawa. Maraming salamat po sa mga single na malawak ang pangunawa at sa mga senior citizen na malawak ang pangunawa at paumanhin po sa mga senior citizen dyan na hindi makaunawa, paumanhin po sa inyo. Alam ko po, medyo masilan para sa inyo at sa mga single, medyo masilan at sa mga kapatid natin na mga kababaihan na medyo strikta, mga maldita, strikta, maldita, suplada. Paumanhin po sa inyo kung hindi niyo po kaya ang topic na to. Usaping religyong Islam, hindi po natin kinakahiya ito. So, palaging tinatalakay, palaging pinag-uusapan sa private. Ito, public na. Hindi ko na kinakahiya. So, sana po ay maunawaan nyo po ang aking tinalakay ngayon kasi laging paulit-ulit yung tanong Sana po naunawaan. Wala po akong binanggit dito na inaatake ko po yung mga babae o kaya ay nambabastos tayo. Wala po. Ang atin lang dito, sinagot lang natin yung tanong ng mga kapatid natin na mga kalakihan na natatakot silang gawin ito dahil natatakot sila na baka maging kapatid doon nila yung kanilang misis o maging kapatid nila sa gatas ang kanilang misis. So, relax. Wala pong pagbabawal. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.